Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa third Senate hearing of Amy Marcos failed or failure or sloppy or no success. Yan po. Ang iba pa nga ang title nila palpak o napahiya pa sila. Opo. Yan po Ang title ko po ngayon ay Third Senate Hearing of Amy Marcos Failed. Ayan po At tatalakayin po natin ito isa-isa. Inilagay ko na dyan yung mga topic na o mga issue na pinakinggan ko po kahapon. Habang nasa opisina ko ay pinakinggan ko yung pangyayari doon kay Michael Apacible Bulletin. Opo. Ewan ko kung 5 oras yun. Yun nga, at yun ang tatalakayin ko ngayong yung napansin ko na dapat kong talakayin. Bibigyan ko ng emphasis. Una ay failure, talagang failure kasi nga nung sinagutan sila ni Boying Rimulya na kasalanan ni Duterte yan, kasalanan niya dahil umalis tayo sa ICC kaya hindi ma-implement yung Article 59. Opo, at matagal ko na po alam yan. Nung umalis tayo sa ICC as a member, lahat ng mangyayari after the 2019, hindi na pwedeng i-complain doon. Yun ang alam ko dyan Pero yung mga pangyayari from 2011 to 2019, 8 years po yan kasama. Pwedeng i-complain doon. Nung member pa tayo. Yun lang po ang simple na explanation niya ay kailan ba dinampot si Duterte? Ay ngayon lang Ay di hindi na pwedeng i-complain yan. Kung mayroon man silang complain, hindi pwedeng i-complain Ay kasalanan nila yan, sabi ni Boying Rimulya. Kasi nga, narinig ko noon sa isang attorney, si Attorney Bueno ata yun Ang sabi niya, lahat ng mangyayari from 2019 hanggang ngayon, hindi na nila papansinin ng ICC. Ganun po yan. Ngayon ay pinipilit nila kasi yung Article 59, yung Section 2, na kung saan ay dadalhin daw yung yung nahuli, dadalhin daw sa competent judicial authority. Nung nakahuli na state, dadalhin daw doon sa competent judicial at saka authority. Ngayon ay, alam nyo po ang mga salita ay iba-iba po yan Iba-iba Ngayon, dito sa atin, yung mga attorney na pumapanig kay Duterte, korte yan, sabi nila, korte yan. Yun ang problema Pero, pinalitan nila yung salita na competent judicial authority, pinalitan nila ng korte. Ay baka naman hindi yun ang meaning hindi ba? Pero pinipilit nila, korte yan, sabi nila. Katulad lang yan sa pag-interpret namin ng Biblia,
Hindi namin pinapalitan ang salita. Kinukuha namin yung salita nung nauna pang nag-translate. Opo. Yung nauna. Yun po. At hanggang maari, hindi namin pinapalitan ng salita. Kasi kung papalitan mo ng salita yan, maiiba po ang meaning eh. Kung sasabihin na dadalhin sa korte, sa lower court, ay iba po ang meaning yan. Ngayon, yung Article 59 po, doon sa Section 2, ay mayroon dong purpose. Bakit dadalhin? Doon sa competent judicial authority. May purpose po eh. Yun ang pag-aralan natin. Ang purpose lang ng talagang gagawin nung pagdadalhan o yung authority na yan ay i-identify yung tao. I-identify na siya yan. Opo. Na yung tao na yan ay talagang siguradong sigurado na siya yan. Yun lang ang pinakamabigat na requirement ng Article 59. Ngayon po, yan po ay trabaho po ng NBI at ng pulis. Kasi mayroon silang record ng mga fingerprint natin. Kung sakali man na nagbalat kayo o nagtatago o nagpalit ng pangalan. Yan po. Kaya siguro yun ang sinabi nila. Dadalhin sa competent judicial authority. Pero nga, kung ang trabaho lang ay i-identify yung tao, hindi kayang gawin ng judge yan. Kung i-identify niya yung tao. Sabagay, hindi na kailangan i-identify si Duterte kasi kasama niya yung anak niya, kasama niya yung asawa niya, o common law wife niya, ay siguradong siya na yan. At saka yung si Medial Dea, at saka yung isang Bigra ata yun, Attorney Bigra, ay siguradong siya na yun. Hindi na kailangan i-identify. Iyan, kailangan sigurong i-identify lang kung nagbalat kayo nga nagpalit ng pangalan, nag-plastic surgery, at yun na, nagbalat kayo na sa ibang kaanyuan, hindi ba? Ganun po, mahirap talaga na dadalhin mo dun sa ICC, sa dahig, tapos ibang tao. Yun po ang purpose yan. Na hindi kayang gawin ng korte yan. Hindi. Ang makakagawa lang yan ay mayroon tayong record ng fingerprint sa Commission on Election. Kung mayroon tayong, bago tayo bigyan ng voter's ID, hindi ba? O nagpi-fingerprint doon. Sa NBI din. At sa police, kung may kaso ka, nagpi-fingerprint ka din yan. O, saan pa? Sa Foreign Affairs. Kung mag-apply ka ng passport mo, naka-fingerprint ka din doon. Pero ang judge, wala yan. O, paano niya ngayon ma-identify yung tao? Common sense kasi po minsan ang batas, common sense. Yan po kaya ay simplang sila doon. Ngayon, ang ginamit po ay yung RA 9851. Yun po ang ginamit. Na yung RA Republic Act natin Republic Act natin, ginawa po yan ng Kongreso. Opo, yung batas na yan ginawa ng Kongreso 9851 at nakasaad dyan kung sakali na ang nililitis na tao ay nadakip at nililitis na yan doon sa International Criminal Court o Tribunal, ay maggigiveaway na ang Pilipinas. Yun po ang nakasulat dyan, maggigiveaway na. Ibibigay na siya doon sa International Court. Yan po ang RA 9851. Maggigiveaway. At yan naman ang nakasaad naman sa konstitusyon natin. Nire-recognize natin ang international law o international court o tribunal. Nire-recognize natin o sinusuportahan natin
sa prinsipyo ng ating konstitusyon. Kaya nga nagawa yung RA 9851. Ngayon, kung gusto nilang baliin yan, kung gusto nilang baliin o palitan yan, adi, yun ang ilakad nila, Amy. O, na lahat ay dadaan sa korte ng lower court. Pero nga, ang problema dyan ay ayaw na nga ng mga biktima eh. Yung mga kaanak po ng biktima, ayaw na nilang pumunta sa court kasi takot sila eh. Baka sila patayin eh. O baka sa gabi pupunta na sa bahay nila o hahanapin sila, nakabaril, nakabaskara. Hindi ba? O marami, o tropa, hindi ba? Nakabaril. Ay ang gagawin ng tao, kahit na pa yan ay witness lang yan, aalis na dun sa area niya, pupunta na sa malayo yan, ganun po ang mangyayari dyan eh. Kaya walang nangyayari sa kaso. O, ganun po yan. Ngayon, ang isa po na issue ay bakit minadali? Yan po ang parating sinasabi ni Amy Marcos at saka ni Bato de la Rosa. Bakit minadali? Why rush? May deadline ba? Ay ang sagot ko po dyan ay ganito po yan eh. Ang humuhuli po ay tao. Ngayon, ang sagot ko po dyan, tatagal ba yung tao na yung kapulisan natin, tatagal ba dyan na 24 hours nakatayo dyan? Yan po ang sagot ko dyan. Kung 12 hours na ang tao nang nakatayo dyan, kung kayo ay kumuha ng military training, may tinatawag kami dyan na, yung nayuyukos ka na, yung parang question mark na yung posture mo. Ganun po yan. Kasi nga, gusto mo na magpahinga, gusto mo nang matulog. Yan po ang tao. Hindi po tatagal na 24 hours sila doon. At malamang kung 18 hours na, iba na yan. Iba na ang pakiramdam ng tao. Kung nakatayo sila dyan, hihintayin nila, darating yung mga request nila, ay delaying tactics lang po yan. Kaya, dapat talaga ay idala na sa Iloprano at dalhin na sa dahig doon sa ICC. Ngayon, yun po ang sagot ko doon, bakit minamadali? Why rush? Sabi nila, may deadline ba? Ay, hindi nga tatagal ang tao eh. Subukan nyo na nakatayo kayo dyan ng 24 hours, matutulog ka rin Hindi ba? Yun po ang iniiwasan dyan. Yung time na yan. Time is of the essence, hindi ba? Mahalaga po ang oras. Ngayon, ang susunod po na topic ay hindi daw humahad lang yung dalawang attorney. Yung si Medialdea at saka yung si Bilgraata yan. Ngayon, ang masasabi ko po dyan, kahit na kapiranggot lang yung napapanood natin, kasi hindi naman buo yun eh. Yung nakikita natin sa video, kuwan lang yan. Parang yung ano ba yun? Preview. Opo. Parang ang tawag dyan sa pelikula, extra ba yun? O pasinaya, hindi ba? Hindi naman, yun nga pasinaya. Parang preview lang yun. Pero makikita natin po doon ako po ay nag-training sa military po ay advanced ROTC po ako, graduate. Ngayon, tinuturuan kami dyan sa ganyan. Lalo na nung kami ay tinuruan sa UP, nung third year college po ako, engineering, kumuha po ako ng advanced ROTC sa UP. At yan ay, ang training namin dyan, yung nagturo sa amin ay Philippine Constabulary. Opo. Taga-Pihati ako, pero ang nagturo sa amin yung commandant ng UE.
ay PC yun. Pero ang tinuturo sa amin, yang nga ganyan, yung civil disturbance, crowd control at saka yung mga propaganda movement. Yan po ang itinuro sa amin. Ngayon, ito ang masasabi ko dyan, kahit na sabihin natin na hindi humahadlang, opo, sabihin natin na hindi humahadlang, yun lang distance niya kay Duterte, 1 arm length away, humahadlang na po yan. Opo, yung kaya niyang kabigin, yung huhuli o kaya niyang kabigin din si Duterte o ilagay yung kamay niya doon sa balikat ni Duterte, humahadlang na po yan ganyan. Opo. Malapit ka lang yung 1 arm length away. O kahit na 1 metro pa, humahadlang po yan ganyan. Opo. Kasi nga huhulihin si Duterte ay ayaw niyang umalis doon sa tabi. Humaharang siya, ang ibig sabihin yan. At kung humaharang ka, binibit-bit talaga yan. Kasi nga obstruction of justice. Kahit na sabihin natin na hindi siya humaharang dahil nakaupo lang siya doon, yun lang mere presence niya doon na 1 arm length away doon sa tao na huhulihin, iba po yan. Bibigyan ko po kayo ng example sa Biblia. Iba po kasi ang tao, pag-iisip ng tao kung marami sila o marami siyang kakampi doon. At yan ang nangyari kay Pedro. Hindi ba? Nung huhulihin na si Jesus Christ ay kumplito sila 12 apostolis, hindi ba? Si Jesus Christ, 13 sila. Kaya pinungusan niya ng tainga si Marcos, yung aid ng sacerdote. Yung katulong ng sacerdote na andun, siguro nag-uusyoso. Pero marami po yung huhuli. Marami sila yung huhuli kasi may daladalang lantern mga ilaw o yung sulo, hindi ba? May daladalang pamalo, may daladalang mga espada, yung huhuli. Marami yun. Pero malakas ang loob ni Pedro kasi nga marami rin sila pinungusan niya ng tainga. Ganun po yan. Kung marami sila, ay malakas ang loob. Pero nung nakita niya si Jesus Christ doon sa bulwagan, doon sa nililitis na, ay siguro nakatanikala na o nakapusas na, ay itinanggi na niya na siya ay member ni Jesus Christ. Itinanggi niya, nakilala niya si Jesus Christ. Itinanggi niya na kasamahan siya ni Jesus Christ. Kasi sabi nung 3 babae na sunod-sunod yun parang nakikilala kita, sabi niya. Ay, hindi. Sabi niya, susunod namumukhaan kita isa ka sa kanila Ay, hindi po. Sabi niya, hindi ko kilala yan, si Jesus Christ. Hindi niya kilala kasi nga iisa niya Hindi ba? Ganun po yan. At nakita niya si Jesus Christ, hindi naman lumalaban. At yung pangatlong babae, sabi nung pangatlong babae, nakatulong lang yun doon sa siguro, doon sa korte. Sa pananalita mo, nung babae, sabi nung babae, sa pananalita mo, kasama kanila, nabubusisan kita, sabi niya, o yun sa punto ng pananalita mo, hindi, sabi niya, saksi ko ang Diyos. Sabi niya hindi niya kilala si Jesus Christ. Ayun po, hindi ba? Kasi iisa niya. Hindi ba? Ganun po yan. Human nature po yan. Nakita niya na hindi lumalaban o baka malayo pa sa kanya, ay talagang ganun po Kaya dapat talaga tanggalin yung 2 attorney dun sa tabi. Maaring pusasan sa isang poste, ipusas o kaya
isang pulis ipusas yung isang attorney, yung isang pulis din ipusas dun sa yung isang attorney ipupusas sa pulis. Ganun po yan eh. Para hindi siya makagalaw eh. Oh. Sige, tapos na tayo dyan. Yung tanong naman na who gave the order? Ayan po dito medyo akala nila makakaisa sila eh. Who gave the order? Sabi ni Bato. Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, ako po ay sanay na sanay sa ganyan kasi nga sa pag-aaral ko ng Biblia. Opo. Hindi mo ako pwedeng lukuhin dyan sa ganyan. Yung kasing salita na who gave the order, marami pong meaning yan eh. Marami pong meaning. Kaya mahirap sagutin yan. Opo. Ngayon, kung ako kay General Torre, Sir, ang sasabihin ko kay Bato de la Rosa, Sir, kasi warrant ang na-receive nila eh. Pwede bang baguhin natin ang tanong? Ganun lang. Sino ang nagbigay ng warrant? Dapat ganun ang tanong pero yung who give the order, ay hindi ko talaga sasagutin yan At yun din ang sinabi ni Remulla. Gusto nyong sagutin na napakahirap nilang sagutin yan. Kasi nga iba eh. Sino ang nagbigay ng order? Iba po yan. Sa sinong o saan nanggaling ang warrant o sinong nagbigay o sinong nag-abot sa kanya ng warrant of arrest. Iba po yan. Kaya sinagot sila ni Remulla dyan. At yung si Lacanilaw ata yun, ay simple hindi rin niya aaminin eh. Si Marbil, hindi rin niya inamin eh na siya ang nagbigay ng order eh. Humiling siya ng executive session ata executive privilege. Ay iba nga ang tanong eh. Dapat ang tanong ni Bato para sigurado saan nanggaling ang warrant o sinong nagbigay sa iyo ng warrant. Ay madali lang sagutin yun kasi eksakto eh ang tanong eh. Ayan po, nililito kasi ang tao para malito, hindi ba? Who give you the order? Ay simple, mahirap sagutin yun Hindi ba? Kasi maraming meaning yan. Sino ang responsible dyan? Yun ang meaning yan eh. Ay mahirap ka naman na ituro. At yung order kasi, iba po yan eh. Iba po ang ibig sabihin yan. Parang ganun sa tinanong si Jesus Christ, on what authority? Hindi ba? Parang ganun eh. You are doing this to us. Tinanong si Jesus Christ, ay hindi rin niya sinagot eh. Hindi ba? Tinanong siya ng mga tao, kanino bang authority ikaw? Saan ba nang gagaling ang authority mo? Parang ganun din ito. Who give the order? Hindi po sinagot ni Jesus Christ yan. Para maintindihan nyo. Kasi nga, kahit nasagutin naman ni Jesus Christ, hindi pa rin maniniwala yung mga tao. Ang sagot ni Jesus Christ, okay, sabi niya, sasagutin ko yan, sabi niya. On what authority I am doing this to you? Yan nagpapalayas na yung demonyo na yan. Pinapalayas ni Jesus Christ, nagpapagaling siya ng bulag, ng mga may sakit, at nangangaral siya. On what authority? Sabi ng mga tao, you are doing this to us. Ayan po, hindi ba? Malinaw po ang tanong, hindi ba? Ay si Bato naman, who give you the order? Ayan po, hindi talaga sasagutin yan. Hindi talaga. Kasi nga ibang tanong yan eh. Ngayon, ang sagot po ni Jesus Christ dyan, sasagutin ko yan, sabi niya. Pero bago ko sagutin yan, tatanungin ko muna kayo, sabi niya, doon sa mga tao. Tatanungin ko muna kayo, yung baptism ni John, sabi niya, sa Diyos ba yun o sa tao? Nanggagaling ba yun sa tao o nanggagaling sa Diyos? Yung baptism ni John.
ayun na, hindi nila masagot. Kasi nga, alanganin na rin sila eh. Hindi ba? Alanganin sila eh. Oh, alam nila na galing sa Diyos yun. Alam nila. Ayaw naman nilang sabihin na galing sa Diyos. Kasi nga, ang sumusunod lang kay John the Baptist, yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan, yun lang ang naniniwala kay John the Baptist. Ay maraming tao dun na ganun, naniniwala kay John the Baptist. Natatakot sila na kakalabanin din sila ng mga tao. Ay, we do not know. Sabi ng mga Pariseo, we do not know. Oh, ay ang sagot ni Jesus Christ, neither do I answer you. Sabi niya, hindi ko rin kayo sasagutin, sabi niya eh. Kung anong authority ang ginagamit ko, bakit ako nagpapagaling ng may sakit? Ganon, o nangangaral, o nagpapalayas ng demonyo. Ayan po, hindi ba? O, dapat yan, i-rephrase ni Kwan, ni Bato, yung tanong niya. O, sino nagbigay sa'yo ng warrant? Ay, ang daling sagutin nun, ICC, hindi ba? O, ang dali Pero yung who give you the order, iba po yan. Ibang meaning po yan. Parang kini-question mo na ang lahat ng authority at ikaw na lang ang authority eh. Hindi ba? O wala kang karapatan. O ay sinabi ko na nga sa inyo eh. Lahat tayo ay walang karapatan po eh. Walang human rights kasi nga alipin po. Ang tao po ay alipin ng kasalanan. Kaya yang nilalaban nila ngayon ng karapatan na ganito. Paano mo magkakaroon ng karapatan yan kung pumatay o nagpapatay ng 30,000 yan? Oh, hindi ba? Oh, simple lang, hindi ba? May akusasyon sa kanya. Kahit na akusasyon yan, ano pa ang karapatan yan? Hindi ba? Ay dapat talaga yan ay ibilanggo. Kasi baka papatay pa yan ng mga witness eh. Oh, papatay pa yan eh. Uupa yan eh. Para yung mga witness ay tatakutin eh. Ganun po yan. Wala na pong karapatan yan. Ang gagawin lang niya, ililihis niya ang isyo o papatay pa yan ng tao para mawala yung mga witness. Oh. Sino ba yung binuhay na magmuli? Si Lazarus. Opo, si Lazarus. Binuhay magmuli yun. Binuhay ni Jesus Christ. Ang sabi ng kapatid, ay nabubulok na po, sabi niya. Nabubulok na po. Ay kasi ilang araw na eh. Oh, na nakabaon eh. Oh. Ay sabi ni Jesus Christ ay, Lazarus, sabi niya, come forth. Oh, nabuhay, hindi ba? Nabuhay. Nung nabuhay po, nagalit ang mga Pariseo. Nagalit. Oh, halika kayo, sabi ng mga Pariseo. Oh, si Jesus Christ ay patayin na natin, pati si Lazarus, sabi nila. Oh. Kasi nga, on account of Lazarus, maraming naniwala kay Jesus Christ. Ganun po yan eh. Kaya ang gagawin lang yan ni Duterte, kung makalaya man yan, pupuntahan niya yung mga witness, tatakutin yan. Opo, ay sigurado po yan. Kaya nga wala na siyang karapatan, dapat palayain yan o pabalikin sa Pilipinas. Yan po ang masasabi ko dito. At sorry po kung hindi ko nabati yung kulang po talagang oras eh. Sa susunod na lang siguro itong mga sumusubaybay sa atin. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.